Ayan, ayan. Ayan. Again, thank you, Ms. President, for the shirt. Okay na, nakita na nila ako. Okay, for documentation purposes lang siguro. Ayan. Sige, start na tayo. Ayan, good morning ulit. So we'll be discussing the structural analysis. So ang course na ito ay from statics of rigid bodies. So ito yung binigay ng AC sa akin para i-tackle for this morning. Nakakainis yung mukha ni Kurt. Anyway, ayun. So thank you for attending this morning session, no? Kasi nakita ko parang parang lahat dito officers ata to, hindi ba? Hindi naman. Sige. So proceed tayo. So analysis of structures. Bale ito na-discuss nyo na with Engineer Parong. Review lang talaga ito. There are many kinds of structures. This section will limit to those that are pin-connected. Two types of pin-connected structures will be covered here. So, okay, di ko na ibabasahin yan. So, for this morning, i-discuss ko lang yung dalawang method. Yung method of joints, tsaka method of section. So, it's a very tedious process kasi iisa-isahin natin yung bawat joints. So, nakadepende kung gaano katagal, gaano karami yung joints natin sa trusses. Ayan, analysis of simple trusses. An ideal truss is a structure which is composed completely of axial members that are assumed to be weightless. Members are connected by pin joints, forming triangular substructures within the main structure and with the external loads applied only at the joints. So makikita nyo yung mga external loads natin, analyzing the figure, yung external loads natin dyan. Ano yung mga external loads natin dyan? Those are forces Q, di ba? Wait lang. Paano ba dito yung forces Q tsaka P. Balikan natin ha. Yan yung external forces natin. Tapos, it is supported with a pin at A and a roller at D. So, anong tawag nga pag ang structure ay supported ng pin and roller? Simply supported siya, di ba? Ayan. Analysis of simple trusses. In real trusses, of course, the members have weight, but it is often much less than the applied load and may be neglected with little error. Sometimes the weight may be included by dividing the weight in half and allowing half the weight to act at each end of the member. Pero dinidisregard na natin yung weights ng mga members sa truss. So, ganun na lang gagawin natin. For simpler analyzation. Our primary interest is to know the forces acting in the bars and upon the pins of the structure. Each member of the truss is either in tension or compression. Either tension, binabanat, no? Or nababanat. Compression ay ba Tagalog nun? Nako-compress. Anyway, a member in tension causes forces which pull away from its ends joints, whereas a member in compression causes forces which push towards the end joints. So later, explain natin yan. Okay. So assume natin na lahat ng connection ng mga members, ang mga members natin, yun yung mga straight lines, no? Sa truss natin. So ito yun. Yan yung mga members. Tapos, connected sila by a pin. So assume natin na connected sila by a pin. Anong ibig sabihin nun? So, ang pin connection, nare-restrict nyo lang yung horizontal
and vertical na direction ng forces. So pwede silang mag-twist pero nire-resist ng pin yung dalawang direction na yan. Okay? Proceed na tayo sa example. Doon na tayo sa exciting part. Pero sige, methods of joints. So iikot lang, short ka na, iikot lang yung equation natin sa dalawa. Summation of forces x is equals to 0. So consider natin na equilibrium yung static structure natin. So summation of force x is equal to 0 and the summation of force y or the vertical forces is equal to 0. So dalawang equation lang 'yon, no? So hindi na kayo malilito diyan. Fx 0, Fy 0. For the procedure of the analysis, the following procedure provides a mean for analyzing a truss using the method of joints. So una nating gagawin is to draw the free body diagram. Siyempre magaling na kayo diyan. Naituro na yan ni Sir Parong. So use one or two methods described above. So if this joint is at one end of the supports, then it may be necessary first to calculate the external reactions at the support. So, yun din naman yung lagi kong ginagawa when using the method of joints or even other methods. Mas maganda if assume natin na lahat determinate yung mga given natin dito. May other discussion naman doon. So, hindi ko muna i-discuss kung paano kumuha or paano analyze kung ito ba ay unstable yung structure natin, kung statically indeterminate or statically determinate. So, assume natin lahat dito na i-discuss ko ay determinate kaya hindi ko na i-check yung determinacy ng structures. So, I suggest na bago tayo mag-proceed sa method of joints, kunin muna lahat ng external reactions at the support or yung mga support reactions. Next, ayun, use one of the two methods shared. Tapos, orient natin yung x and y axis natin. Ang maganda, kasi simple lang naman yung x and y axis. Ang ginagawa ko yung x, yun na yung horizontal natin, no? Tapos yung y is the vertical axis. Using the calculated results, continue to analyze each of other joints. Remember that member in compression pushes, tatakpan na. Compression pushes on the joint and the member in tension pulls. So, paano nga ba? Paano? Sige. If meron akong member, for example, itong pen ko, nakikita ba guys? Sige, isang heart react dyan ko nakikita ko. Ayan. So, if ito yung member ko, connected siya both ends in a pin connection. So, paano natin malalaman kung compression? Pag compression, kino-compress natin yung member. May force na nagtutulak sa kanya to compress the member. Pag tension naman, hinihila siya. So, nababatak siya. Ayan, nababatak pag tension. So, ganun lang siya. So, anong directions nun? So, for example, ang member natin ay ito. Pag merong forces na acting at this direction, ibig sabihin, kino-compress siya, di ba? Kino-compress pag ganyan yung direction. Pag ang direction naman ay pag ganun, binabanat naman siya. So that is under tension. So later, sa example, ayun. Pag merong joint dito, connected dito sa member AB, for example, this is joint B. Sa pag-drawing ng free body diagram, so kung etong force na to ay nag-act sa ganitong direction, so ilalagay lang natin siya in opposite direction. So sa joint, magiging ganito yung direction ng force na yun. So anyway, tatandaan na lang na if we are using the joint method, pag ang direction A is going to the point
of reference, di ba? Papunta siya sa point ng reference. Compression siya. Pag ito naman ay away from the point, pag away from the point, magiging tension siya. So, ganun na lang for simpler analysis. Ayan, syempre proceed na tayo sa example. Sabi ko, boring naman eh. Force lang dahil. Bigyan natin ng solving. Di ba, Kurt? Okay. Ayan. Sample problem number 1. Determine the force in each member of the truss shown in the figure. Indicate whether the members are in tension or compression. So una, ang first step natin syempre visual inspection. So ito ay analyze lang natin yung structure natin. This is pin connected, no? Pin connected siya. Ibig sabihin, pag pin, ilan yung support reactions ng pin? Anyone? Ilan yung support reaction ng pin? Wala. Corsiga, ilan? Dalawa eh. Dalawa eh. Okay, tama. Very good, dalawa. So makikita naman, no? Sa pin connection, ang support reaction niya ay dalawa. Yung vertical tsaka horizontal. Meron tayong CX tsaka CY for the vertical. Connected din siya at point A with a roller. Pag roller naman, ilang connection yun? Or ilang support reactions yun, Lalo? Kinig ba si Lalo? Tulog na si Lalo. O Mariel, ilan yung support reaction ng roller? Ay, tulog din si Miss President. Very good, Mariel. Isa. Tama ka dyan. So, meron tayong vertical support reaction, no? For the roller. So, tatandaan na yan. Minsan, ang representation ng roller na yan sa mga figures ay bilog lang siya. Tapos may plane. Tapos pag pin, triangle. Tandaan nyo na, pag nakita nyo yung triangle, pin yun. Pag may bilog, roller siya. Ayun. So, unang step, no? Kunin natin yung support reaction. Okay. Marunong naman mag-summation of moments, di ba? Siyempre, magaling tayo dyan. So, proceed. If kukunin ko yung support reaction, mas maganda na mag-moment ako sa C. So, I'll take the summation of moment at C. Di ba? Kasi sa C, basing on this structure, di ba? Yung support reactions niya dalawa, no? Pag nag-moment ako sa C, hindi na natin i-consider yung dalawang forces na to. Ang matitira na lang is the external force 400 Newton and the support reaction AY. So, ayan, proceed tayo. Let's take the moment at C equal to 0. Ano yung moment arm? Let's consider counterclockwise as positive, then clockwise as negative. Okay. Ano yun? Moment is just force times the moment arm. Moment as C. Ano siya? Ano yung moment arm ng, sige, 400. Sige, unahin natin yung 400. Is it clockwise or counterclockwise, Corsiga? Counter po. Counterclockwise. Very good. Yes, kasi andito yung point of reference. May moment arm tayo na 3. Tapos merong 400. So, iikot siya ng counterclockwise. So, that's positive. So, that's 400 times 3. Next is we consider the support reaction AY. Pag ito naman yung consider natin, AY with reference sa C. So, ang moment arm niya ay 6 with the force AY. Unknown siya, no? So, ilalagay natin siya. Unknown.
Ano naman yung ikot niya? Is it clockwise or counterclockwise with reference sa C? Siya ay clockwise. No? Kasi ito, clockwise. Ilagay natin dahil na-set natin na positive yung counter, negative yung clockwise. So, negative AY times 6 the moment arm. Meron pa bang forces? Ay, meron pang forces pala. Meron pa tayong external force, 600 Newton. Dagdag natin yan. That is counterclockwise, so positive. So, plus 600 times 6. Ay, times, tama ba? 6 ba yung moment arm? Ano yung moment arm? Ano yung moment arm ng 600 with reference to C? That's right. That's 4 meters. Okay, calculate. Support reaction AY is equal to, sige, anyone mag-calculate tayo para na ma-practice yung paggamit natin ng calculator. Sayang naman. 1K yung sa calculator natin. Ilan? Ay, bagal nyo naman. $600 po. Very good. 600. So, ang support reaction natin ay 600. Ano yung units? Dahil naka-Newton yung gamit natin dito, gagamitin natin Newton. So, alam ko na ang value ng AY natin ay 600. Okay. Tapos, pag meron na tayong AY, makukompute na rin natin yung makukompute na rin natin yung CX and then CY using our equation na summation of forces horizontal and summation of forces vertical. So, simulan natin sa summation of forces horizontal. Okay. Horizontal ay X. So, that's also equal to 0. With our directions, going to the right is positive. Tapos, going to the left, negative. So, ano yung mga going to the right? That's 600 going to the right. Then, ang going to the left is CX. So, yun lang naman yung mga forces nag-a-act sa horizontal direction, no? Or horizontal axis natin. So, ilagay na natin yon. So, 600 positive minus CX. Meron pa ba na nasa horizontal axis? Wala. So, equate na natin sa 0. So, we get that CX is also 600. Tama ba? Then for our next step, summation of forces vertical, Fy equals 0. Ayun yung medyo marami, no? Meron tayong, hindi naman sakto lang, 400, Cy, tsaka Ay. Sulat natin siya. With our directions, going down is negative, tapos going up will be positive. So, ang 400 natin is going down. Ilalagay ko siya as negative 400 plus yung AY natin is going up 600. Ilalagay ko positive siya, 600. Then, meron tayong unknown na CY. Going down yung inassume natin na direction. Anyway, sa pag-assume ng direction pala guys, tandaan na okay lang mag-assume ng direction. Doon naman tayo magaling mag-assume. Anyway, hindi. Pwede tayo mag-assume kahit anong direction, no? Going to the right, going to the left, going down, going up. Pero, may mga times makukuha nating value is negative. Ibig sabihin lang nun, yung direction na inassume natin ay baliktad. So, ang inassume natin, for example, ay going down.
tas nakuha nating value nung magnitude nun ay negative, ibig sabihin yung force talaga na yon is going up. Ganun lang siya. So okay lang mag-assume. Magaling naman kayo dun. Next, yung CY going down, so that's negative CY. Meron pa bang forces na nag-a-act sa y-axis? Wala, so 0. Ang CY natin ay sulat. CY natin ay ilan, guys? Ilan? 200? 200 Newton. Ayun, nakuha na natin yung mga support reaction. May value na tayo ng AY, CX, CY. So mag-proceed na tayo sa method of joints proper. Dito na magsisimula yung method of joints. Iisa-isahin natin bawat joint. Ano yung bawat joint? Bawat connection ng members ng truss natin. So ano-ano yun? Labeled naman siya. So meron tayong point A. Joint yan, no? Lahat ng connection. Point B, point C, then point D. So 4 yung consideration natin. Sit tayo. Sa joint A, gayahin ko lang. Start tayo ng joint A. Meron tayong point A. Sa point A, ilalagay ko yung mga nag-a-act na forces doon. Ano yun? Yan. Meron tayong support reaction AY, di ba? Yun yung mga forces doon. Then, syempre, consider natin lahat ng members na yan, meron yang axial force. So, ito, i-assume ko na ito ay lahat tension. Ang ginagawa ko kasi, guys, lahat ng assumptions ko, positive lahat ng tension. Para pag nag-negative, alam kong compression yung nakuha ko. So, ilalagay ko lahat ay away from the point. Ito yung point. Saan nagigets yung drawing? Then, gagawa na ako ng labels ko. AY. This one is AD. Tapos, meron tayong AB. Meron tayong axial forces na directed at a certain angle, no? Etong AB. Ang ginagawa dyan, kinukuha natin yung similar triangle para makuha natin yung x-coordinate tsaka y-coordinate ng force natin. So, meron tayong 4 tsaka 3. Using the Pythagorean theorem, no? So 4 squared, 'di ba? Ang C or the hypotenuse is equal to the square root of sum of squared ng mga legs ng triangle. So that's square root of 4 squared plus 3 squared. 5 siya. No? Saan galing yung 4 and 3? Galing siya dito sa length ng nitong CD tsaka itong A papunta rito. So, kukunin natin lang yung similar triangle. Mamaya magagamit natin yan sa pag-summation ng forces natin. Ilagay ko na rin na ang value ng AY natin ay 600 going up. So, dito lang iikot sa joint na to, yung unang analysis natin. Meron tayong dalawang unknown, forces AB and AD. Tapos, meron tayong dalawang equation, summation of forces X, summation of forces Y. Sa algebra, masosolve natin yan. If there are two unknowns and two equations, makukuha natin yung unknown variables natin. Diba? Tama ba ako, Corsiga? Kinig si Corsiga eh. Hi. Right? Okay? Proceed tayo. Kasi ang kinukuha doon, di ba, ay nag-solve na, hindi alam kung anong kinukuha. No? Ang kinukuha natin dito ay yung forces in each member. So, dapat alam natin lahat yun. Tapos, determine natin kung compression or tension.
Simulan natin sa joint A. Okay. Summation of forces, vertical muna ako. That's Fy equals 0. Going up positive, going down negative. So going up positive. Ano yung mga nasa vertical axis ko? That's AY. Tsaka, syempre yung AB natin, meron siyang vertical component tsaka horizontal component. So, i-consider natin yung AB. Yung AD ba natin, merong vertical component? Anyone? Wala. Walang vertical component yung AD natin. So, hindi natin muna yan i-consider. So, proceed tayo. Meron tayong 600 plus, di ba, going up din siya, positive. Yung AB natin, ang vertical component natin ay going up. So, ipa-plus natin yan. Tapos, ano yung value ng vertical component ng AB? Ilalagay ko lang AB. Tapos, yung ginawa nating triangle, using the similar triangle, ilalagay ko yung, ang hinahanap natin ay vertical. No? Hinahanap tayo vertical. Alin yung vertical dito sa 3 and 4? Di ba ito yung 4? So, yun yung ilalagay ko sa numerator. Then, ang denominator lagi ay yung hypotenuse. Okay. Balik tayo. So, 4 over 5. So, yun yung vertical component ng force AB. Meron pa ba tayong forces na nag-act sa vertical axis? None. So, equal ko na siya sa 0 for equilibrium. Then, makukuha ko, AB ko is equal to, ano yun guys? Calculate. Lakaba. Very, ano? Very good, no? That's negative 750. Tama ba tayo na nakuha? Anyone? May iba bang nakakuha ng ibang answer? Negative 70. Ayun. Nakakuha tayo ng negative value. Negative value yung nakuha natin. Ibig sabihin, hindi ako magaling mag-assume. Hindi ako katulad nyo. Anyway, ayun. Ang in-assume ko kasi, naka-tension yung AB. So, ang tunay niya na direction pala, so i-correct natin siya. Ang tunay niya na direction ay compression. Going to the point. Ito yung tunay na direction niya. So mamaya, yan na yung i-consider natin para tama na lahat na ng values natin naka-positive. Pero kayo bahala, pwedeng same direction pero ilalagay nyo yung negative or itatama nyo na yung direction, then tatanggalin nyo na yung negative sign. Ayun. Ako, I suggest wag nyo na itama, no? Kasi mamaya pag substitute natin ang value sa AB, ilalagay ko pa rin yung negative. Papakita natin yan. So, next natin ay yung AD. Magsa-summation of forces. Horizontal ako dyan. Going to the right, positive. Ano yung nag-act? May horizontal component ba yung AY? Wala. So, proceed tayo. May horizontal component lang dyan ay yung AD tsaka AB. Ilalagay ko na. Going to the right, positive. So, AD plus AB. Kung kanina ang ginamit natin 4, di ba? Kasi 4 yung vertical, ito, 4 to. Ngayon, nasa horizontal component na tayo. So, ilalagay ko sa numerator ko ay 3. That's 3 over the hypotenuse na 5. Equals, wala nang forces, no? So, equal ko na siya sa 0. We get AB. Syempre, nakuha na pala natin yung value ng AB. Ito yan, guys. So, pwedeng hindi ko na i-correct. Alisin ko na to. Gamitin ko na lang yung assumed direction ko. Pero, pag nag-substitute ako sa AB, ilalagay ko pa rin yung negative. Like, AD plus negative 750 times 3 over 5. Pwedeng ganon. Or, paano? Or, itatama ko na yung direction. Gagamitin ko na tong corrected direction. So, if gagawa ako ng horizontal component nitong corrected direction, going to the left na siya, so ilalagay ko negative na.
Then tatanggalin ko na yung negative dito. So 753/5. Kayo kung paano niyo i-a-analyze. Ako kasi laging laging ginagawa ko tension yung force sa actual force para 'pag negative alam kong compression yun. Kayo, kayo bahala. Anyway, we calculate AD. We calculate AD is equal to ilan guys? That's right, lalo 450. Ayun, meron na tayong dalawang tamang sagot kasi hinahanap yun eh. Meron tayong AB tsaka meron tayong AB, merong AD. Siyempre proceed tayo sa next point. Next natin ay anong gusto niyo unahin? B or D? Ako ay suggest na connected. Sir. Kaya nag-chat si sir sa akin. Ang sabi niya is nag-brown out daw. Wait lang daw. Ano sa kanila? Wait lang daw. Okay, so kamusta naman ang ating pakikinig, guys? Okay pa ba ang lahat? Can I get a heart rock ba, guys? If okay pa naman ang ating mga dyan. Ay, utak. Sitwasyon pala. Yan. Thank you, Rai. So let us wait for a few minutes lang siguro. Get back and be safe din kay Rai. Kinig ka lang. Hello, hello. Ayun, okay na ba ako? Is. Yes po, sir. Ayun, break time daw yun. If tayo na Ramos, sir. Okay, sorry, connect ko lang yung device ko.
Sir, naka-off mic po ata kayo, sir. Ako off mic. Ang dami ko nang sinabi. Basta ayun, proceed na tayo sa joint B. Nakakainis. Sa joint B, ayun yung mga forces. Meron tayong BC, BD, tsaka AB. Siyempre, ilalagay din natin yung external force 400 Newton. This is BC, AB, and then, pagpasensya nyo na sulat ko, BD. Okay. Etong AB ay nakuha na natin. That's 750 Newton compression. So, maganda itama ko na dito since ibang joint naman na yan. Ilalagay ko na compression na siya. So, papunta na siya sa point B. Dapat hindi tayo nalilito sa direction kasi maling direction na, mali lahat yung computations natin. Ilalagay ko na yung value ng AB natin which is 750 newtons. And again, uulitin natin, no? Yung equation lang naman umiikot sa summation of forces horizontal, summation forces vertical. Ilagay ko summation forces, maganda. Sige, horizontal na lang. Summation forces vertical na lang pala ulit. 0. Going up positive, going down negative. So ano yung mga forces na may na mag-a-act sa horizontal pero sige horizontal na lang pa. Charis, vertical. Vertical lang. Ayan, vertical. So vertical axis natin. Meron tayong 400. Yung AB, merong vertical component, no? Tsaka yung BD, merong vertical component. So 400, BD, tsaka AB. Gagamitin ulit natin yung similar triangle na ginawa natin kanina. Ito yun. Gagamitin ulit natin siya. Dahil ito ay isosceles, no? Same yung dalawang side ng triangle. So, ikakopy ko lang to. Kung ito ay 4, this one is 3. So, same lang din yung triangle. Ayan. Negative 400 going downward. Yung AB natin ay positive kasi yung vertical component na ay going up. Plus 750. Ay, yung triangle. Ano nga pag vertical kanina? 4/5. Ano yung BD natin? Ano yung vertical component niya? Going down, no? Kasi ito yung BD. Going down yung vertical. That's negative. Unknown siya. Lagay muna natin variable BD. Then, vertical, same siya, no? 4/5 equals 0. May question ba doon sa mga similar triangle? Feel free to interrupt me kahit nagsasalita ako. Okay, we calculate BD is equal to guys, ilan? Nagka-calculate pa ba? $250, sir. 250. Very good. So, BD natin is 250. Ang nakuha nating sign is positive. Ibig sabihin, tama yung pag-assume natin na ang BD natin ay in tension. That's away from the point. So, tama na yung direction natin. Ayan. So, meron tayong 250 newtons. Next natin is BC. So, gagamitin na natin yung
Gagamitin na natin yung summation of forces. Horizontal, 0. Going to the right is positive. That's BC. Okay, positive. Positive din yung AB natin, yung horizontal component ng AB natin kasi going to the right siya. Ilalagay ko. AB, that's 750. Lagay ko na yung 750. Then, sa similar triangle natin, 3/5 yung sa AB para sa horizontal component. Then, ang BD natin is positive din kasi yung horizontal component niya ay ito, going to the right. Tama, tama. So that's plus 250. Close. Ilagay ko na yung BD natin, 250. Then ang similar triangle niya ay same lang din, 3/5. Meron pa ba? 0. So BC natin ay, ano yung BC natin? Is equal to, calculate. 750, sir. 750 ba? Charis, wait lang, sir. Negative 600, sir. Negative 600, very good. Newton. Ibig sabihin, no, nakakuha tayo ng negative value ulit. Nakikita nyo, negative. Ibig sabihin, mali yung pag-assume ko kasi di talaga ako magaling mag-assume. Kayo lang yun. Yung BC ko, ang real direction niya ay going to the left. Pero hindi ko na yan i-correct. No? Gagamitin ko na lang yung negative value niya later. Ay, wala na pala. Tapos na tayo. Nakuha na natin yung forces, actual forces BD. BD tsaka BC. Ayun. Di ba madali lang? Hindi ko alam kung bakit itong topic na to yung binigay. Kasi ang easy lang nito. Basic to sa atin mga civil engineers. So meron na tayong joint A, joint B. Sige, mag-joint D tayo. Joint D. Okay, kopyahin ko ulit yung itsura ng joint D. Ay. That is AD. Meron tayong BD. Merong CD ba to? Nakuha. Layo na eh. Merong CD, BD, tsaka AD. Yan lang yan. Kaya kopya ko lang yun. Pero, meron na tayong value for AD. Nakuha natin sa analysis ng joint A. Ito siya. Yung AD natin ay 450 tension. Ilalagay ko na siya. 450. Nagigets nyo pa naman, oh. Yung BD natin ay nakuha natin tension ulit, 250. Ang unknown lang talaga natin ay si CD. Dahil siya ay nagda-act sa vertical axis, ang gagamitin ko lang ay summation of forces, vertical, Fy equals 0. So going up, positive. CD. Tapos, ano siya? CD. Next natin ay yung BD natin. Plus, siya kasi going up, no? Plus BD. Ilagay ko na 250. Yun na yung value ng BD natin. Then yung sa similar triangle natin, from the similar triangle, ang BD ay vertical ay 4/5. Meron pa ba nag-act sa vertical axis? Wala. Equate na natin sa 0. We get CD is equal to ilan? Ilan guys? 200, sir. 200. Okay. Very good.
CD natin ay 200. Negative siya. Nakalimutan nyo. Huwag nyo nakalimutan. Negative 200. Negative Newton. 200. Yes, negative 200. Ayun, sila Kaba pala to eh. Si Lodi pala to. Okay. Right Negative walk. 200 Newton. Ibig sabihin, mali yung assumption natin ng direction ng CD. Ibig sabihin, dapat yung CD natin ay going down. Ayan. So, ayan na siya. Lagi ko na siyang ganyan. Kasi wala naman na tayong kukunin eh. Alam natin AD, alam natin BD. Next natin ay, ayun, actually nakuha na natin lahat. Diba? Pero kaya nyo i-check siya. Pwede nyo i-check sa point C. Dapat nagsasatisfy lahat ng equation natin dyan. Dapat summation of forces vertical tsaka summation forces horizontal ay equal sa 0. I-check natin kasi meron na tayong, eto na siya guys eh. For the representation, meron tayong 750, 250, 450, 200, tsaka 600. Yun na yung mga members. Pero i-check natin kung nakuha natin yung tama using the, of course, joint method at joint C. Check natin. Joint C. Na merong support reactions na going down. Balikan natin yung support reaction kanina. Going down ng C or yung CY natin is 200. CX natin ay 600. Yung direction susundan to the left going down. 600 and sorry. Ang gulo. 600 and 200. Then, meron tayong ba? Or mali? Baliktad. Ito yung 200. Ito yung 600. Then, meron tayong CD. Diba? Ito guys. Ang CD natin kanina ay compression. Pero yung na-assume ko na direction ay compression, no? Pero ang in-assume ko na direction kanina ay tension. So, pag nilipat ko siya dito, itatama ko na at joint C. Gagawin ko na siyang compression at joint C. Gagawin ko na siyang compression. Going to the point na siya. Ano ang nakuha natin doon? 200. Then, sa joint B naman, ayan, sa joint B, ang BC natin ay, balikan yung joint B. Ang BC natin ay compression din, nagkaroon tayo ng negative. Ito yon. So pag linipat ko na siya at joint C, magiging compression na siya with the right direction na going to the point. 600 yung nakuha natin. Ilalagay ko 600. Diba? Kung makikita nyo, nire-resist nila yung isa't isa. Ibig sabihin, tama tayo. Pag nag-summation of forces horizontal tayo, 600 minus 600 ay 0. Then 200 going up, minus 200 ay 0. Ibig sabihin, tama yung mga nakuha natin na axial forces. So, meron tayong 750 compression, 450 tension, 250 tension, 600 compression, tapos 200 compression. So, ito na talaga yung final answer for representation. Pwede nyo i-label na dito sa solution, yung AB ay 750 Newton compression, lagyan nyo lang ng C. No? Yung AD ay tension, positive. BD ay tension, ilalagay ko. Yan yung mga final answers natin. So, BC ay 600 Newton compression. CD natin ay 200 Newton, negative ay
compression. 'Di ba? Kaya madali sa akin ay assume ko lahat tension. Kasi pag may nakita akong negative value, ilalagay ko na compression na yun. May question so far. Sample problem number 1 pa lang pero ang haba na, no? Kasi method of joints talaga ay very tedious process talaga siya. Pero madali lang siya kasi paulit-ulit na summation of forces horizontal tsaka summation forces vertical. Questions. Bago tayo mag-proceed sa next slide. Anyone? Huwag nyo kami i-compare ni Engineer Parong ha. Alam kong mas magaling si Engineer Parong. Pasabi nun kay Engineer Parong ha, Kurt. Kasi binigyan siya ng lanyard. Ayan. Question. Sige, ano na nga. Thumb react na lang if wala nang question. Sana malinaw yung pagka-discuss. Sige, heart react if naintindihan lahat. Ayun, one heart, one prayer. Thank you, guys. Next tayo. Ayun. Let's discuss the zero force member. So sa structure natin, meron tayong tinatawag na zero force member. Maganda na alam natin kung ano yung mga zero force member doon para na-eliminate na natin yung pag-compute. Kasi yung mga zero force member na yan, siya yung member na hindi nagki-carry ng actual force. Hindi siya nako-compress, hindi rin siya hindi rin siya under tension. Ibig sabihin yung actual force na makukuha natin diyan ay zero. So merong dalawang case doon. At a two-member joint, if those members are not parallel and there are no other external loads, ayun, pag two-member lang, tapos walang external load, then both of those members are zero force member. Ibig sabihin, tatanggalin na natin yung joint na yun sa analysis natin kasi alam na natin na ang actual force doon ay zero. Diba? Mas mapapadali kasi kung isa-isahin natin, nakita nyo, diba? Isang problem, umabot tayo ng almost 1 hour. Partida, it's just a simple structure, no? Paano pa kaya yung mga mahabang trusses? Sa case 3 naman, case 2, sorry. Case 2, in a 3-member joint, pag 3-member naman daw yung joint, if 2 of those members are parallel or collinear, and there are no other external loads or reactions at the joint, then the member that is not parallel is a zero force member. So, example. Ano siya? Case number 1, pag meron tayong dalawang member na magkadugtong or connected, ano siya? Etong point A, merong dalawang member, C, A, tsaka BA, pwede rin AC or AB. Walang external force, wala ring support reactions. By visual inspection, di ba? Mapapadali na yung pag-solve natin, tatanggalin na natin si joint A. Kasi alam natin, member AC is a zero force member. Ilalagay ko na dyan, 0 na yan, 0 Newton. Then AB is also a zero force member. Nakuha ba? Nalilito ba doon sa zero force member? Nakukuha pa naman, heart react. Hindi nakuha, walang nag-heart react. Ulitin ko ba yung explanation? May question ba? Sige, magtanong tayo. Kung nalilito sa zero force member. Anyone? Wala. Okay, sige, proceed tayo. Sige. I will assume na nakuha nyo. Then, ang case 2, pag meron naman daw na tatlong members sa isang connection, for example, this joint B, meron siyang tatlong member na connected, no? BD, BC, tsaka BA. Pag ang dalawang force daw, or dalawang member ay parallel si BC tsaka BA, or collinear. Ako tinatawag ko na lang siyang collinear kasi
joint lang naman yun. For sure, dugtong-dugtong lang sila. Co-linear sila. Then yung isang force member daw na nahiwalay, siya yung zero force member. Ibig sabihin, sino yung zero force member dyan? Si member BD. Ilalagay ko ng solution ko, 0 Newton. Nakuha kasi co-linear si BC, co-linear si BC tsaka si BA. Ibig sabihin, yung nahiwalay na isang member sa tatlong connection na yon or sa tatlong member, zero force member siya. Nakuha? Nakuha? Okay, nice. Sino nag-like react? Okay, at least may nakuha. Ayun lang. Maganda na alam natin kunin or alam natin kung paano makita kung alin yung zero force members para mabawasan na yung pag-solve natin, no? Kasi masyadong mahaba yung method of joints. Ito, sample na problem number 2. Madali lang to. Ayan. Dapat tandaan nyo yun dalawang case yun. Using the method of joints, determine all the zero force members of the pink roof truss shown in figure. Assume all joints are pin connected. Ayan. Ano nga yung unang case? Pag merong connection na dalawa lang na member, yung dalawang member na yon, zero na yon. Sige. Isa-isahin natin yung mga connections. Yung AB, ilang member yung nakadikit sa kanya? I mean, joint A. Yung joint A, ilang member yung nakakonect sa kanya? Dalawa. Ibig sabihin ba nun yung AB at saka AH? Yung AB tsaka AH ay zero force member na? Yes or no? Yes or no? O, sino nag-like? Is it a yes or no? Sige, type tayo, may chat. Yes or no? Zero force member ba si AB tsaka AH? Kasi dalawang member connected sa isang pin. Dalawang member lang. So, zero force member na siya. Zero force member ba siya? Yes or no? Ayun, wala nang nag-react. So, hindi siya zero force member. Yes, dalawa lang yung member na connected sa joint A, pero may isa pang condition na mag-satisfy. Dapat, no external loads or reaction. Sa joint A natin, meron tayong support reaction. It is connected to a pin support. So, hindi to zero force member. Meron pa ba dyan mga dalawang member na connection? Yes, joint E. Again, ang member na connected ay dalawa, si ED tsaka si EF. Uulitin natin, meron tayong roller support. So, hindi na to zero force member. So, hindi siya zero force member. Ayun. So, walang sa unang case, using case 1, no? Wala tayong case 1 dito. Sige, next case natin, pag collinear naman, tatlong member connected sa isang joint, tapos yung dalawa doon ay collinear. Ano yun? Ito, tatlong member sa joint B, right? Joint B, wait lang. Joint B. Joint B. Ang connected na member ay tatlo. Merong AB, BC, tsaka BH. Tatlo. Collinear si AB tsaka BC, parallel sila o collinear. Di ba pag collinear daw yung dalawa, yung isa dyan ay zero force member na. Pero, again, sabi doon, isang condition ay walang external force or support reaction. So, hindi magsasatisfy yung sa case 2 natin. Next naman, alin yung may mga tatlong connection? Si joint G. Merong GF, H, tsaka GF. Sana all may GF, tsaka GC.
Okay. Okay. Tapos, analyze natin. Collinear din si GH tsaka si GF. Collinear si GH, GF, ibig sabihin yung isang member ay zero force member. CG ay zero force member. Ito, magsasatisfy na kay case 2 kasi walang external reactions, wala namang applied load dito kay point G. Wala ring support. So ito yung magsasatisfy sa case 2 natin, which means na ang member CG natin is a zero force member. So yun siya. Ano pa? So na-identify na natin yung isang zero force member ay CG. N equals 0. Ano pa yung may mga tatlong connection sa isang joint? Si joint D, tatlo rin siya, no? Merong CD, merong DE, DF. Wala rin siyang external force, wala ring support. So collinear tong dalawa, ibig sabihin si DF natin ay zero force member, right? Tama. Yes, tama, zero force member. Eto pa, meron pang isa. Anong joint yun? Anyone? Meron pang isa na tatlo na lang yung connection. Anyone? Anong joint? Yung meron pang zero force member. Sige. Using case 2. Merong collinear or parallel forces. Anyone? Mariel, Miss President, nakikinig. May subject mo to Meron pa, that's joint F. Very good, Mariel. Joint F. Bakit? Apat yan, sir. Akala ko ba tatlo lang dapat para mag-satisfy sa case 2. Magiging tatlo na lang siya kasi tinanggal natin si DF. 0 na siya. So, aalisin ko na yan. Wala nang bilang to. So, ang mangyayari, si joint F, meron na lang tatlong member kasi 0 na to. Pag nakita nating zero force member na siya, itatanggalin na natin siya sa connection kasi wala na siyang ambag. Tinatanggal na yun sa grupo. Okay? Tama, Kurt. Geotech. Charot. Anyway, ayun. So magsasatisfy ulit siya sa case 2 natin. Collinear, si GF, tsaka si FE. Ibig sabihin, yung natirang member, ang natira na lang ay si CF. CF is also a zero force member. Ayun siya. Ayun. So, ito lang yung mga sure natin na magkakaroon ng zero na axial loading. So, ito rin yung by visual inspection, no? Mapapadali na yung pag-solve natin. Natanggalan na tayo ng tatlong members. Kahit pa paano, bawas na yun sa pag-solve natin. So, therefore, member CG, asan yun? CG, CF, and FD or DF is R zero force members. Ayun siya. Question. Sir, si CH po, sir. Hindi Ay. po ba? Ano yung CH? Hindi po ba included si joint H po? Yung alin? Sorry? Si joint H po, sir. Hindi po ba siya kasama? Kasama siya. Hindi na siya kasama kasi apat siya eh. Di ba apat yung member natin sa H? Si Hindi BH, natatanggal yung BH. AH, Okay po. CH, HG. Ayun siya. Ganun siya. Yung tatlo lang or dalawa, yung i-analyze na. Ayun, question. Ayun, naubos na yung oras natin. Gusto ko pa sana mag-method of joints. Or isa pang method of, sige, isa na lang na method of joints. Then, hindi ko na i-discuss yung, gusto ko pa mag-discuss sana ng methods of section. Kaso wala na tayong oras, no? Sir, may 1 hour Sayang. pa po. Ha? May 1 hour pa po, sir. May 1 hour pa ba? Sige.
Okay, sige, mag-discuss pa tayo. So, ayan, G na G ako ngayon eh. Discuss pa tayo sample problem number 3. Ayan, ayan. Okay. Kung mapapansin niyo, mga example natin ay mga simple trusses lang, mamaikli lang na truss. No? Kasi mahirap siya kung mag-example masyadong mahaba. Sa activity niyo yan later. Determine the force in each member of the truss and state if the members are in tension or compression. Set P1 is equal to 45 kilonewton. P2 is 30 kilonewtons. Ayun. Alright. By visual inspection, meron ba tayong zero force member? Anyone? Meron ba? Saang joint kaya siya if meron? Anyone? Sige. Pwede bang hula? Only tries. Meron kaya? May mga nag-satisfy kaya sa cases natin? Sa conditions? Wala. Sige. Okay. Ayun. Meron. Meron tayo sa joint C. Joint C. Bakit? Yes, no? Meron siyang dalawang member, CD, tsaka CB. 'Di ba? CD tsaka CB. Pero hindi siya nagsasatisfy sa case 1 kasi meron siyang external force. Hindi siya papasa sa case 1, pero sa case 2, pasok siya. Bakit? I-consider na natin to as force, isang member, no? I-consider natin to isang member kasi force siya. Then, collinear siya kay force CD. Collinear ito na dalawa. Ibig sabihin, yung natitirang member ay zero force member. Kaya lalagay ko na CB ay 0 Newton. Kilonewton pala yung units dito. 0 kilonewtons. Nakuha ba? Nakuha? Anyway, mapoprove natin yan. Using our equation na summation forces horizontal, summation forces vertical. Let's start by sige, wag na natin kunin yung support reactions. Proceed na tayo sa joint C. Mamaya na support reactions. Pakita ko lang yun sa joint C. Joint C, P1 na 45. Meron tayong CB. Meron tayong, nakikita nyo yung assumptions ko ulit ay lahat tensile, CD. Tingnan nyo guys. Using summation forces, mapoprove mo yung mga zero force member eh. Summation forces horizontal or Fx going to the right positive. CB, alin lang yung mga nag-a-act sa horizontal axis natin? Si member CB lang. So ilalagay ko CB. Since wala nang ibang force or ibang member na nag-act sa horizontal axis, ilalagay ko equals 0. So na-prove ko na agad yung zero force member natin. CB is equal to 0. So meron na tayong sagot. Ayun, may isa na tayong tama. Sir, parang pasado na ba ako? May isa na akong tama. Ayun. Then, alam na natin CB. Mag-summation forces vertical tayo. 0. Going up positive. Negative 45 minus CD is equal to 0. Therefore, CD natin ay, ano yung CD natin? Ay, negative. Tama ba?
Ano si CD natin? Tulog na ba kayong lahat? Magko-compute lang tayo or hindi na natin i-compute. Positive 45, sir. Positive 45 ba? Negative. Negative 45. Kasi i-move natin si 45 magiging positive pero si negative ay nasa CD. So, negative 45. So, kailangan may mag-resist, di ba? By inspection, si 45 ay pababa. Dapat ang resistance ni CD, magre-resist siya pataas. So, mali talaga yung assumption ko na pababa. Pero gusto ko lang kasi ipakita na nag-negative. Ibig sabihin yung sagot ko sa CD ay 45 compression. Ayan. Proceed tayo sa joint D. Itama ko na, no? Si CD ay compression. So, ilalagay ko na siya. Going to the point na siya. CD, 45. Si CD. Meron tayong external force P2. May P2 tayo na 30 kN. So, ilalagay ko 30. Then, ano pa yung connected? Meron tayong joint BD. BD, unknown. Then, merong unknown DA or AD. Ayun. Meron tayong dalawang unknown. Meron tayong dalawang equation na summation forces, summation vertical, summation horizontal. Makukuha natin yung unknown. Mag-set muna pala tayo ng similar triangle natin. Ito yung sa mga hindi nakuha yung similar triangle kanina. Ganito siya, no? Gagawa ako ng right triangle. Galing dito, 1.5. Kopya ko lang. Galing dito naman ay 2. So, ano yung reference niyan? Yung member na to, na kinoconsider natin ay BD. Titingnan ko sa nag-end, sa nagsimula, sa nagtapos. Ang member BD, ang horizontal niya ay 2. Vertical niya ay 1.5. Ngayon, kukunin ko yung hypotenuse niyan using our Pythagorean theorem na hypotenuse equals square root ng 1.5 squared plus 2 squared. H is equal to ilan? Guys. Ilan? Ilan guys? Anyone? Calculate lang. Ilan? 2.5. Tama ba ako? Yes po. 2.5. Mamaya magamit na natin yan sa similar triangle. Mag-summation forces vertical muna ako. Equals 0. Going up, positive. Okay? Ano yung mga nag-act sa vertical axis? Ito, tsaka ito. Going down 45. So, negative 45. Plus, positive, no? Kasi ang vertical component ng BD ay pataas. Kasi ito siya. So, ang vertical component ay pataas. BD. Saan ko siya i-multiply? Anong kinukuha natin? Vertical. So, ang vertical natin ay 1.5. Vertical to. So, ang laging nasa denominator ay yung hypotenuse. 1.5 over 2.5 equals 0. Therefore, BD natin ay... Ano yung BD natin? Ano guys? Wala, tulog na sila. Heart react nga kung gising pa. Heart react. Isa na lang gising. 75, sir. Very good. Very good. Very good lalo. That's 75. Positive. So tama yung assumption ng direction natin. Tension siya. Away from the point. So 75 kilonewton. Next natin ay summation forces horizontal equals 0. Going to the right, positive. So AD. No? Plus 30. Tama. Then, ano pa yung may mga horizontal component? Si BD, meron siyang horizontal component. So, ilalagay ko na. Plus siya, no? Kasi going to the right. Plus 75. Hanapin natin yung vertical component using the similar triangle.
Ano yung nasa horizontal? Yung 2. Ito yung horizontal. So, 2 yung nasa numerator ko. 2 over 2.5. Meron pa ba? Wala na. So, equals 0. AD ko ay, AD natin ay, anyone? Negative Anyone? 105, sir. Negative 105 ba? Yung iba, ilan yung nakuha? 90 po. Ilan? 90 ba? Tama ba tayo nakuha? Pareho ba? Yes po, negative. So, 90 kilo Newton. Ayan. Tama? Sir, negative po. Ano yun, Kurt? Hindi ka marinig. Sir, negative po. Negative. Negative. Yes. No? Negative siya kasi magiging negative. Ta-transfer natin papunta sa kabilang equation. So, negative 90. Very good. Very good. So, ang mangyayari, 90 siya. 90 compression. Okay. Ayun, nakuha na natin. Actually, yung support reaction, kinukuha ko siya lagi. No, para na-check ko. Pero ngayon, hindi ko na i-check kasi hindi ko kinuha yung support reaction. Pero check natin. Sige, check natin. Okay, okay. Sige. Marami pa ng oras, 30 minutes pa. Kunin natin for checking. Kasi meron na tayo, nakuha na natin yung member CB, which is a zero force member. CD, AD, tsaka BD. For checking lang, kunin natin yung support reactions. Dito ko na lang. Support reaction. Dahil pin ito, dalawa siya, no? Dalawa. Pero, again, actually, na-apply mo yung zero force member sa reactions, no? Kasi, if this one is collinear, ayun, collinear siya, ibig sabihin, itong support na to ay magiging zero. Kasi wala siyang i-resist sa point na to. So, magiging zero na to. Zero yung AEY natin. Nakuha ba kung bakit? So, by application of the zero force member, pwede rin siya gamitin sa support reactions. So, ang i-resist niya lang talaga is the horizontal component nito. Kasi wala naman yung vertical para i-resist ng support A. Ayan. Moment tayo at B. Moment at B. Summation of moment at B equals 0. Counterclockwise natin, positive. So, ano yun? P1 natin ay 45. Ano yung moment arm? 2. Diba? P1. Ang moment arm niya from the reference natin ay 2. Meron pa tayong P2. Ano yung moment arm ng P2? Ano yung moment arm ng P2? Anyone? Plus siya, no? Kasi counter. Ano yung moment arm? Is it 1.5? Yeah? $1.5, no? 1.5. Ayan, very good. Ano pa yung mga nag-act? Meron tayong AX. Siyempre, sa pag nag-moment tayo sa B, disregard na muna natin yung BY tsaka BX kasi doon tayo nag-moment. Meron tayong AX. That is clockwise, so negative AX. Ang moment arm niya ay same, 1.5 equals 0. Makukuha natin AX is equal to sige. Compute. Compute. AX natin ay anyone? Tulog na ata. Ano yan? Sir, 90. 90.
90 kilonewton. Ayun, mache-check natin kung titingnan natin si joint A. Di ba nakuha natin si AD? Si AD ay 90 kung i-analyze natin si joint A, dito lagay ko. Si joint A ay compression, no? Compression, so going to the point siya, 90. Si reaction naman ay, gagayahin ko lang yung direction, going to the left, so going to the left din, 90. Ibig sabihin, tama tayo, right? Summation of forces horizontal, 90 minus 90 is 0. So in equilibrium pa rin siya. So tama yung mga pinagagawa natin. Pwede rin natin i-check at point B. Tukunin natin si reaction. Okay. Summation of forces, ano na tayo? Forces horizontal para madali. Summation of forces horizontal equals 0. Ano yung mga forces horizontal doon? Si AX, si P2, tsaka si BX. Going to the right positive. So, ang right lang naman dyan ay si P2, 30 kilonewtons. Minus 90, si AX. Minus si CB. Minus din siya, no? Minus CB. Ay, CUX pala. Ano ba ako? CX, sorry. CX equals 0. So, CX natin ay ilan? CX ilan? Ay, BX ba yan? Sorry, mali ba yung letters ko? BX pala to. BX. BX natin ay ano? Negative. Compute na lang Negative 60, tama ba ako? Tama po. Negative 60. Then ang BY ko, so magsa-summation of forces vertical ako equals 0. Going up positive. Ano yung mag-act? Si P1 going down 45, so negative 45. Ano pa? May vertical pa ba? Wala na. So plus BY equals 0. So BY is 45. Tama. BY is 45. So i-check natin, no? Using method of joints, analyzing joint B. Joint B, nilakihan ko na para nakikita. Joint B. So, itama ko na yung support reaction, no? Kasi negative 60 siya, pero going to the left. So, ibig sabihin, going to the right siya, positive na siya na 60. Then, 45. Ito yung mga support reaction, no? BY, BX. Then, for the members, ito ay 0. Nakuha na natin na 0 to, no? Kanina. Di ba nag-0 na tayo kay member CB? Then, pwede na ulit yan i-check. Pero assume 0 na yun. Ayoko na i-check. Meron tayong member BD. Na may value na. Nakuha natin yan si BD. 75 kilonewton tension. So, tama na yun. Ayan. I-check natin. Summation forces. Vertical muna. Equals 0. So, positive pataas. 45 minus, tama, minus 75. Kukunin natin yung vertical component. Ano nga yung vertical? 1.5 over 2.5. Meron pa bang vertical forces? Wala. 0. So, dapat mag-satisfy ito, mag-equal to sa 0. Pa-check nga, guys. Tama? Nag-0 ba? Okay, very good. Nag-0 Yes siya. po.
ibig sabihin tama yung mga force members natin. Ayun, kaya makikita nyo kung tama yung ginagawa nyo through checking using the support reactions. Ayun. I believe hanggang dun lang muna for today. Napagod ako. I have news din pala. Mariel, naka-record naman yung attendance ng students dito. Right? Right, Kurt? Yes po, sir. Ayun, kasi hindi ko pina-announce din kay Sir Parong. Gusto ko kasi yung mga mag-attend dito, yung mga willing lang talaga. Eto siya. May iwan akong activity for students to work on. Siguro hanggang hanggang 5 p.m. today. 5 p.m. today. Pag naipasa nyo to, within this day until 5 p.m. Meron tayong extra credit sa course nyo sa statics. I already talked with Engineer Parong. So, okay naman siya. So, mag-iwan ako ng activity. Gawin natin to ngayon. So, i-allot ko yung remaining time ko for the students to solve. Screenshot na rin din natin. Meron pa. Ang haba pala, hindi ko na-anticipate na sobrang maproseso pala talaga siya. So, nag-prepare pa ako maraming problem actually. Pero, since kulang na ako sa oras, then may gagawin din ako. Pa-screenshot na lang for the students na taking statics of rigid bodies. Pa-screenshot tayo. Screenshot. Isa lang. Then, gusto ko, write it on a clear paper. Then, scan. Then, send nyo kay Mariel. Mariel, okay lang ba? Ikaw na mag-receive. Or sige, sa akin na lang. Sa email ko na lang. Send nyo sa email ko. Mariel, pa-distribute na lang email ko sa students. Screenshot nyo, save nyo. Picturean nyo yung gawa nyo, yung solution. Picturean nyo yung gawa nyo. Save it as a PDF file. Tapos gusto ko neat yung pagkakasulat. Ito dapat sumusunod sa instructions. Write your solution using black pen. Tapos for the drawings, blue ball pen or blue pen. Okay, blue pen for the drawing, then black for the solution. Okay? Then screenshot if done. Tapos send nyo sa email ko. That will be distributed by Miss President. Okay, kuha. Question. So mabibigay ito, I think sabi niya additional points siya for your quiz last meeting. Kasi parang nakita ko hirap na hirap kayo sa quiz nyo doon sa Verignos's theorem. So if gusto niyo maghabol ng scores, walang pilitan to if you want lang naman. Ayun, work on this problem. Ayun, thank you. Question pala. Pwede pong ibang colored pen instead of blue, sir. Okay lang, basta ang gusto ko magkaiba yung kulay ng pen sa solution tsaka sa drawing. Gusto ko kasi neat siya nakikita ko. Okay lang yan. Ayun. If gusto niyo lang maghabol ng scores. Pero may question regarding the topic, regarding the activity, wala naman. Wala. So far, wala. Ayun, kasi kung isosolve ko pa yung isa, kulang na ako sa oras. So may gagawin din ako ngayong afternoon. Medyo marami kasi yung members. So ibigay ko na sa inyo yung mga maraming members. Anyway, paulit-ulit lang siya kung nakikita nyo. Paulit-ulit na summation forces horizontal, summation forces vertical. Ayan. Make sure lang na hindi kayo nalilito sa sign. Kasi maling sign natin, mali na lahat kasi connected siya lahat. Okay. Parang wala naman. Sige, heart react sa mga walang tanong. Kung nakuha lahat. Heart react. Ayun, one heart, one prayer. Thank you guys. Thank you. That's
That's all for today siguro sa akin. Sige, pasa ko na sa'yo, Kurt. Alright. Alright. Thank you so much, Engineer Detera, for the very informative and insightful discussion. It's giving valedictorian speech. It's giving state of the nation assessment. Ang OA mo, Kurt, ha? Kasi kapag nakapag-speaker ka na sa ACES, you know na you've made it, no? You've reached it, no? Tama. It's an honor. It's an honor na ma-invite dito sa event na to. Nice. Thank you, guys. At naangat. So, let's go since naas naman ni Sir if may question and nag-hurt ng lahat. So, siguro we can proceed sa ating next part. So, on behalf of ACES FAU Alabang and the CE Department, we'd like to express our heartfelt appreciation to Engineer Giancarlo O. Detera for sharing his invaluable knowledge and time. So here is your certificate of appreciation po, sir. We will be sending you a PDF file din po for this certificate para po pwede nyo siyang ipaprint tapos ipalaminate nyo po tapos isabit nyo po sa may bahay nyo po. To appreciate it. Ako pa yung magpe-print niyan? Kasi po e-certificate po, sir. So Ay, parang search kanya. siya. Okay. Yes po. Opo. Okay. So Parang hindi magkikita next week, no? Ayan. Okay. So this certificate of appreciation has been recognized and honored by the Association of Civil Engineering Students FAU Alabang for his invaluable contribution as a guest speaker during the event that took place on November 15, 2025 at MS Teams. In appreciation of your inspiring and enlightening presentation, ACES is truly grateful for your time, effort, and expertise that was generously shared and left a meaning and lasting impression on the participants. And of course, thank you and kudos to everyone who actively participated this morning. Let's give our mentor a big round of applause, guys. Isang maraming palakpak dyan, guys. Ako din. Ito, it's real. Ayan. Nag-raise pa si James. Ayan, palakpak pa lang raise niya. Ayan. So, thank you so much, sir. And after that, can I ask po everyone to turn on their cameras and pati kay sir to have our photo opportunity para lang, sir, just, lang, sir, for remembrance na, kasi it's our honor po, sir, na to have you as a guest speaker, sir. So, Oo. let's have a Para picture, ko na rin guys. for, ayan. Let's stop share, James, para sama-sama tayo. Guys, let's open our cam, guys. Ayan, Ayan. gising pala si Miss President. Akala ko natutulog na siya eh. Meron din pala ulit. Yan, guys. Pa-on cam tayo lahat, guys, no? And, sige. Sige, si James kasama. Ayan. Pati si Cristel, kahit ikaw ang picture po, sama ka sa picture din, di ba? Alright. Kina din, Hanaki, if tama yung basa ko, sorry. Kay Trent, kay Jeline, kay Bridget, kay Javi. Ayan, on cam, guys, no? Para sama-sama tayo sa isang documentation. Ayan. On cam, guys. Last call. 10 seconds to call. 10 seconds. Kaling madali. Ayan. On cam tayo, guys. On cam. Calling. Sino si Trent, Bridget, hello. Last na kayo. Kanina pa ako nagpo-post, Kurt. Ano ba yan? Ang tagal ni Sister. Sister Bridget. Nag-overcook pa yan. Ayan, okay. So, sige, ayan. Posting tayo, guys. Can you, Cristel, ikaw yung magbilang po. You may. Ayan. Sige. 1, Post tayo. 2, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Aces po. 1, 2, 3. Okay na po. Ayun, thank you. Thank you po. Ayun, gusto ko lang magsalita. Thank you sa mga nag-attend. Ayun, na-appreciate ko sila, Corsiga. Lalo na yung mga, syempre thank you sa mga officers na nag-organize ng event. Magandang, initiative na mag-aral yung students talaga for the upcoming final exam. Then, gusto ko talaga pasalamatan yung ibang hindi officers na andito, na gusto matuto. Ayun,
Thank you guys. Yung iba kilala ko na kasi 'to before sa physics subject namin. Yung iba mga bagong mukha. Pero thank you sa pag-attend. Na-appreciate ko 'yun. Ayun, thank you guys, thank you. Sa Thank you. Mariel, thank you sa pag-invite. Buong Aces, thank you. Bye. So much again, sir. And before we end lang po to all the participants, can you please scan this QR code, guys, for the evaluation form so we can know your opinion then regarding the event so we can further improve for the following event, guys. Ayan. Pascan na lang po siya. Scan, scan, scan. Ayan po. So, bibigyan ko kayo ng mga 1 minute dito. No? Bilang ako kayo. 60, 59, 58. Ay, ayan eh. Ayan. Mahaba pala. Sige, 1 minute, guys, to scan. Please scan. Dito rin malalaman, guys, ang inyong kapalaran sa inyong plus points. Ay, decision. Paano na lang, guys. Please scan po. Ayan. 1 minute. Pag 10:52, ano na siya, guys, tatanggalin na po, no? Ayan, sige po, ayan. Scan lang po. Okay, guys, take your time. Hello, pwede na ba ako mag-leave? May I leave this call na? Yes po, sir. You are Okay, very thank you welcome guys. to Thank po. you. Good luck sa mga subjects. Yes po. Thank you so much, Bye-bye. sir. Bye po. Ayan, so I guess, and I assume, magaling tayo mag-assume na we have all answered the evaluation form. Ay, yes, Miss Claire. I hope Miss Claire. Yes po. I think registration, well, on my end, registration form yung nalabas sa QR. Oh, no. Hindi ko We lang have sure, here. baka on my end lang. Pero yun yung nalabas sa registration form. Can we have our project head, Miss Niquero? Do you have our link po ba for the evaluation form? Sige, Miss Pressy. Oh no, nag-leave pala siya. Inantay ko siya. Lang guys. 10 seconds. 10. Ayan. Thank you so much. It's the great. Eto na siya guys. Loading lang siya. Medyo pumapalag yung wifi. Ano siya guys eh. Mahirap kasi makareach yung wifi sa amin. Kasi dumadaan pa siya ng Cavite. Dumadaan siya ng Quezon. Malayong pinanggagalingan niya. Sinabi. Sa pa yung share dito? Eto, copy link pala. Sorry, eto na. Shorten. Copy. Eto guys. Ayun pala yung QR guys. And then here's the link. Ayan guys. So kindly fill na lang ang scan. Is it okay na po ba? Can I get a heart po ba if okay na siya? Is it alright na ba guys? Hello? A heart po if okay na siya. So, heart na lang po if okay na. Heart po. Ano mag-heart guys? Pa-heart please. Di ba pa siya okay? Ayan. Thank you for the heart. Ayan. Ayan. So, ayan. So, pasave na lang din ng link for the evaluation form. Ayan. So, since the session has been ended, I would like to thank everyone again who have participated and joined our event for today. So, once again, this is your host. I am Kurt Gonzalez pala, if you don't know, and your host for C Elevate Ascend. Let's continue striving for excellence because in CE, we don't just build structures, we build future. And again, thank you so much, everyone, and have a good day po. Pwede na tayong kumain, guys. Thank you so much, ulit. Bye.
Pwede naman mag-chat dito. Okay. So, lahat tayo. Bye-bye. Bye-bye. Salamat mga sa. Nakalib-dib-dib. Yung mukha niya sa... O, sarap talaga. Ay, sorry, naka-record. Tama na. Live na, live na, live na. Nalit na. Tama na. Pagising, sabak agad eh. Sarap eh, no? Okay na. Bye sa.